Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa sama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eukaristiya, isama po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Pasasalamat ng pamilya Wilfredo at Cristina Pascua, Emi Reyes, Guadalquiver, KJ's Home Big Delights, Baby at Boy Valenzuela, Larry de la Cruz, Juliet Herrera, para sa kaarawan ni Nila Codal, Sofia Labrada, Engineer at Mrs. Vicente Ortesio at pamilya, Lopez at Kiambao family, para sa kaarawan ni Ricky Avela. At para sa natatanging kahilingan ni Janet Reyes, para sa kagalingan ni Cesar Inigo Reyes, Adela Miutuk, para sa kaluwalhatian ng mga kaluluwa ni Carmelita, Delio, Hil, Maria, Francisco, Maria, Tagaden, Felisa, Baby Joy, Ebyong, Laling, Conrado, Filimon, Emelito, Juan, Leonida, Vicente, Rolando, Ding, Rick, Benglo, Jesus, Epifanio, Hacosalem, Romeo, Canate, Tan, Ronald, Teresa, Castro, Maria, Guillermo, Bida, Angela, Federico Sr., Juanita, Pelagio, Carmen, Roger, Melanilia, Godofrodo, Gerald, Virgie, Columba, Renato, Emilia, George Sr., Isidro, Maria, Rodolfo, Felicidad, Herminiglido, Josefa, Pasita, Virgilio, Reynaldo, at ang lahat ng mga yumaong nakalistas sa ating perpetual remembrance, gayon din ang mga kaluluwa sa purgatorio. Panawagan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines para sa sama-samang pananalangin. Samahan ninyo kami, O Panginoon naming Diyos, sa patuloy naming pakikipaglaban sa pinsala na dulot ng pandemya ng COVID-19, ganon din sa mga kaganapang pampolitika na nagdudulot ng pagkakawatak-watak ng aming bansa. Alam po ninyo kung gaano katindi ang aming pangangailangan na magkaisa upang labanan ang kaaway naming hindi namin nakikita na nagdulot na ng matinding pahirap sa amin at ng pagiging walang kasiguraduhan sa aming buhay. Malawakang pagkalat ng impeksyon na mga napupuno ng mga paggamutan, pagkawala ng hanap buhay, gutom, malawakang pagkalugi ng mga negosyo at kamatayan. Idinadalangin namin ang aming mga lingkod bayan, ang mga taong nasa pamahalaan, lalo na yung mga nananatiling matuwid at nagpapatuloy maglingkod na may tunay na malasakit at pagmamahal sa aming bansa. Ingatan mo po sila, Panginoon, at bigyan sila ng tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Naway ang krisis na ito dulot ng pandemya ay maging daan ng pagbabalik loob at pagbabago ng aming mga puso. Magturo nawa ito sa amin na makapanindigan kami, higit pa sa mga personal at pampolitika ang interes namin, at madala namin ang lahat naming mga pagsisikap para sa kabutihan ng lahat. Naway gabayan kami ng iyong espiritu na tumugon na may awa at pagmamalasakit sa mga dukha, ang mga walang-wala at ang mga nangangailangang sektor ng aming lipunan. Sapagkat alam namin na anuman ang gawin namin sa mga maliliit naming kapatid ay ginagawa namin sa inyo. Amen. Mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang na ito, sama rin natin sa ating pananalangin ang alay pasasalamat
at natatanging kaibigan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, Quirino Cristobal, Virgilio at Rosie Peñalosa, Arnel at Cora Alcantara, pamilya Caspe, Talon, Harabet, Simangan, pamilya Naag, Lavillas at Ferrer, Lego Macchio, Lourdes Hilario, Grace Balbin, Ramon at Marie Cris Aureo, Glo Gonzales Salazar, El Malagbador, Arnel at Arlene Mendoza, pamilya Ong Reyes at Aliarde, pamilya Buana Torres, Romeo at Nora Cabrera, Jerry Erfeni Victoriano, Pablito at Jose Mendoza, Adriano Santos, Joel at Lucy Bonifacio, Brian at Jasmine Yu, Rafael Flor, Odette at Yvette Eugenio, June at Soli de Rosario, Edgardo at Aida Cunanan, Edgar at Marie San Diego, Dennis at Terry Santos, Danilo at Emily Sebastian, Nante at Marisa de la Cruz, Ricky at Avic Magpok, Aurora at Jean Silungan, Noel at Zeni Galvez, Alicia Arcega Via Crucis, Antonio Victorres Sanchez, Romel Jeff Arcega, Mila Digonong, Henry Melody de Belen, Vidal at Maria Taquirol, Antonio at Evelyn Salazar, Seri, Celine, Dominic Nicolas, Cesar at Lolita Nicolas, pamilya Riano, San Felipe at Esteban, Dr. Betsaida Banaag, Edwin at Aida Gumapas, Janet E. Pascual at hindi ng EDB Community, Reverend Father Rupino Peng Sulit, Bishop Dennis Villarojo, at para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus, Holy Child Council, 6737 ng Bustos at ng Catholic Women's League ng Lawa, May Kawayan, drivers at employees ng Malvine Trucking, Jose Marie Bilango, Maria Teresa M. Torres, Jody Diana Marfil, Dina Saavedra, Victor at Divina MC, Camila Lazaro Aquino, Pining Villanueva, Nick at Evelyn Rillera, Arman at Amy Isma, Emelita de la Cruz, Janet Wawat Tamani, Dr. Marat Marito Lintino, June at Doris Pillahera, Bernard at Ena de Guzman, Franz Troncoso, Denise Efer Bunag, Gigi Bautista Alejandro, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, Jaime at Jovian Cruz, Dr. Chester Calapis, mga medical staff ng Santo Niño Hospital sa Bustos at Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, lahat ng mga frontliners at mga kabani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni Cheryl Santiago, Aurelia Cooper, Eloisa Villamil, Samantha Osea, Chelo del Mundo, Rami Banaag, Benjamin Valerio, Reggie Garcia, Noemi Bergantinos, Sam Ingal, Michael Tumblod, Cora Milencio, Edward Mariano, Mary Ligaspi, Ronald Texon, Janet E. Pascual, Eliza Fajardo, Susan Lumaday, Rochelle Lovell, Leia Prondo, Aimee, Denise Aguila, Zoe Thidine Panganiban, Joji Santos Alcantara, para sa kaarawan ni na Zeni Pacomio, Ana Maricuyos, Victoria Braganza, Alejandro Narciso, Kimberly Morga, Marites Dawis, Perlita Francisco, Queen Neck Cruz, Shermaine Gatus, Armando Dimapilis Jr., Caloy Espinosa, Jenny Mariano, Antonio Ortiz Jr., Gabriel Abratique, Paul Nino Madalase, Amelita Juan, Shami de Guzman, Father Rodi Cruz, Patricia Bianca Cruz, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Ricardo, Siledonia, Bibiana, Hil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Puloy, Maura, Roman, Andes, Epifania, Domingo, Maximina, Brian Angelo, Setudora, Justin, Lucila, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose, Ricardo, Maria, Jose Pipito, Flora, Pacifico, Julio, Carmen, Crisanto, Antonio, Genoveva, Enrique, Filomena, Alejandro, Rodolfo, Israel, Junicio, Teddy, at lahat ng mga namayapang mga lektor ng Diocese ng Malolos at ang lahat ng mga kaawa-awang kaluluwa sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalari magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, pinipili mo ang may hina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang mapagmalaking malalakas ngayong aming pinagdiriwang pagsilang sa kalangitan ng iyong martir na si Santa Agnes. Kami naway pagbigyan mong makasunod sa pagiging matatag sa pananampalataya ayon sa ipinamalas niya sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, lubosang maililigtas ni Jesus ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangan maghandog ng mga hain araw-araw, unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsang naghandog si Jesus at iyay pang magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. May mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan. Subalit ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay ang anak, banal magpakailanman. At ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Ito ang buod ng aming sinasabi. Tayo'y may dakilang saserdote, nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Siya'y naglilingkod doon sa tunay na dakong banal, sa toldang hindi itinayo ng tao, kundi ng Panginoon. Tungkulin ng bawat dakilang saserdote ang maghandog ng mga kaloob at mga hain, kaya't kailangan ng ating dakilang saserdote ay mayroon ding ihahandog. Dito sa lupa, hindi siya maaaring maging saserdote sapagkat mayroon ng mga saserdoteng naghahandog ng mga kaloob ayon sa kautusan. Ang kanilang paglilingkod ay anino lamang ng nasa langit, sapagkat nang itatayo na ni Moises ang tolda, mahigpit na itinagwilin sa kanya ng Diyos ang ganito: gawin mo ang lahat ng bagay ayon sa huwarang ipinakita ko sa iyo sa bundok. Ngunit ang paglilingkod kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Yamang siya'y tagapamagitan ng isang tipang higit na mabuti, sapagkat nasasabing ito sa lalong mahalagang bagay na ipinangako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ikay dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo ay aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Silang lumalapit sa iyo'y dulutan ng ligaya't galak na walang kapantay. Bayaang sabihing ang puon ay dakila ng nangangahangad maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Alleluia, 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 alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan at sa palibot ng Tiro at Sidon, nang babalita nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang makahipo man lamang sila. Bawat inaalian ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At maigpit silang pinagbawala ni Jesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating pong buhay, meron pong dalawang ibig sabihin ng sinasabing martir. Kaya kapag sinabi pong martir sa ating pong inang simbahan, ito po yung mga taong nagbuwis ng kanilang buhay nang dahil sa pananampalataya. Kaya sila po yung nagtanggol sa pananampalataya, kapalit man ito ay ang pagbububo ng dugo. Kaya nga po ngayong araw na ito, pinagdiriwang po natin yung kapistahan ni San Agnes na kung saan sa murang edad na 12, siya man ay nagpatunay, naging saksi, nagpatotoo sa pananampalataya, kaya nga ang naging kapalit naman ito ay ang kanyang buhay. Sapagat noong panahon na yon, hindi po pwede na ikaw ay makilala bilang isang Kristiyano, sapagat doon po sa nasasakupan ng imperyo ng Roma, kapag ikaw ay natagpo ang isang Kristiyano, ikaw ay papatayin kung hindi mo tatalikuran ang iyong pananampalataya. Kaya noong panahon ni Diocleto na emperador ng imperyo ng Roma noong panahon na yon, siya ay nag-uusig sa mga Kristiyano. Kaya nga po mahirap ang maging Kristiyano nung araw, sapagat kapag natagpuan ka, kung hindi ka papatayin, ikay parurusahan ng mahigpit, at yung iba naman, bago patayin, pinahihirapan ng gayon na lamang. Kaya nga po yung iba, pinahahati ang katawan, yung iba naman ay ipinasusunog, samantalang yung iba naman ipinapako sa krus, at ang iba pa ay ipinapakain sa mababangis na hayop. Kaya nga po mahirap ang maging isang Kristiyano nung kapanahunan ni Emperador Diocleto. Subalit mga kapatid, sa kabila ng lahat ng ito, ang sabi ni Tertulliano, ang dugo ng mga martir ay ang binhi ng Kristyanismo, sapagat sa pamagitan ng mga martir na ito, nagpapakilala lamang totoo ang kanilang pinaniniwalaan, sapagat kahit ang kanilang buhay ay pagpapalit nila bilang pagsaksi sa kanilang pananampalataya. Sapagat kung huwad ang kanilang pinaniniwalaan, bakit mo isasanggalang, bakit mo ipeprenda ang iyong sariling buhay? Subalit mga kapatid, dahil sila'y naniniwala ng tapat sa pananampalatayang kanilang tinanggap, ang kanilang buhay ay ipinagpapalit nila alang-alang sa pananampalataya na ito. Kaya nga po sa ating inang simbahan, ito ang isang kahulugan ng pagiging martir. Yung nag-aalay ka, nagbubuwis ka ng iyong sariling buhay nang dahil sa pagtatanggol sa pananampalataya. Subalit mga kapatid, may pangalawa na kahulugan sa atin ang pagiging martir. At dito sa Pilipinas, kitang-kita po natin ito. Yung po bang meron kang asawa na hirap ka ng unawain, meron kang asawa na pagkatamad-tamad, meron kang anak na napakatigas ng ulo, pero sa kabila ng lahat, nagtitiis ka pa rin, nagmamahal ka pa rin. Kaya nga ang sabi ng iba, masyado ka naman yata na nagpapakamartir. At anong ibig sabihin ng pagiging martir? Yung hindi ka lamang mamamatay sa pananampalataya, yung po bang sa araw-araw, isa sa buhay mo ang iyong pananampalataya sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng pagdurusa, naroon pa rin ang iyong pananampalataya. Kaya nga po mga kapatid, sa ating pong mabuting balita, makikita natin, napakarami po ang sumusunod sa ating Panginoon. Bakit? Sapagat nakita nila sa ating Panginoon ang kasagutan sa kanilang mga katanungan sa buhay. Nakita nila sa ating Panginoon ang kaluwagan sa kabila ng kanilang paghihirap. Na yung pong mga inaalian ng demonyo, ang Diyos ang nagpapalaya sa kanila. Si Jesus sa isang salita lamang na palalayas niya ang mga demonyo. Kaya nga po kahit ang mga demonyo suko sa kapangyarihan ng ating Panginoon, sapagat sa katunayan ang Diyos ay tunay na makapangyarihan. Kaya nga po ang isa sa taguri sa ating Panginoon, ang isa sa bansag, ang isa sa pagpapakita
nagpapakilala sa ating Panginoong Diyos sa lumang tipan ay Yahweh El Shaddai. Na anong ibig sabihin? Yung Yahweh ay tumutukoy sa Diyos noon pa man, hanggang ngayon at magpakilan pa man, sapagat ang Diyos ay walang simula, wala ring wakas. Subalit mga kapatid, ang ibig sabihin ng El Shaddai, God Almighty. Sapagat noon pa man magpanggang ngayon, hanggang sa wakas ng panahon, ang Diyos kailanman ay palagi makapangyarihan. Kaya nga kahit ang demonyo, hindi kayang sugpuin ang ating Panginoon. Bagkus, ang Diyos ang sumusugpo sa bawat masasama na espiritu. Gaynin po naman mga kapatid, ano ang sinasabi sa atin sa mabuting balita? Yung mga tao nagsisiksikan sapagat nais nilang lapitan ang anak ng Diyos Ama. At ito ay si Jesus na nagkatawang tao, ang ikalawang persona ng Santissima Trinidad, ikalawang persona ng iisang Diyos. Kaya nga po ang ating Panginoon nagpakuha pa ng bangka para nang sa gayon, hindi siya maipit ng mga tao na nagnanais lumapit sa Kanya, sapagat ang nais nila makahipo sa ating Panginoon, maging sa damit o laylayan man lamang ng Kanyang kasuotan, o kaya naman ay mahipo sila ng ating Panginoon, sapagat sa kanilang karamdaman, sa isang paghipo lamang, gumagaling ang mga tao na ito, sapagat ang ating Panginoon ay lubos na makapangyarihan. Kaya nga po mga kapatid, yung mga tao na ito marahil matagal nang nagpapakamartir sa kanilang buhay, sapagat marami sa kanila marahil ay matagal nang nagdaranas ng karamdaman, at ang Diyos ang kanilang nakita na kasagutan sa kanilang suliranin. Ang Diyos ang kanilang nakita na kaginhawahan sa kabila ng kanilang karamdaman, sapagat alam nila ang Diyos ang makapagbibigay sa kanila ng kanilang pangangailangan. Kaya nga po mga kapatid, sa buhay natin sa kasalukuyan, ito rin ang panawagan sa atin ng ating Panginoon, kung paanong ang mga tao nung una ay umaasa sa ating Panginoon. Tayo rin ay tinatawagan, patuloy din tayong umasa sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, ang sabi nga sa atin, hindi tayo binibigyan ng Diyos ng problema na hindi natin kayang pasanin, sapagat sa bawat nating problema, ang Diyos ay nagpapayag sa atin, kinakailangan natin ang Kanyang tulong, sapagat kung tayo sa bawat nating problema, tayo lamang ang susolusyon nito, baka pagdating ng panahon, makalimutan na natin ang Diyos. Kaya natin nakakaya ang lahat ng suliranin, sapagat tinutulungan tayo ng ating Panginoon. At kuminsan, binibigyan tayo ng mga suliranin, hindi para tayo igupo lamang, kundi para tayo matutong huminto at makita natin yung ating sarili. Hindi lamang tayo ang dapat magpasan ng mga suliranin na ito. Matuto tayong lumapit at lumuhog sa ating Panginoon. Kaya isipin po ninyo mga kapatid, kuminsan may mga tao parang kumpleto na ang lahat ng kanilang pangangailangan sa buhay. May salapi, may mapagmahal na asawa, may mga mababait na mga anak, at hindi naman may mga mabubuti na mga mahal sa buhay. Parang kumpleto ng lahat. Pero kuminsan, dumarating ang suliranin, dumarating minsan ang karamdaman, hindi sapagat nais silang parusahan ng Diyos, kundi sa isang banda, nais ipaalala marahil sa atin ng ating Panginoon, kahit parang kumpleto na ang iyong buhay, meron pa rin na ikaw ay meron ka pa rin na pangangailangan, at kailangan pa rin natin ang ating Panginoon, sapagat sa mundong ito, walang permanente. Kaya nga po kahit na tayo ay tumawid sa ilog, ano ang sabi ng pilosopong si Heraclitus? You cannot pass the river twice. Bakit? Sapagat kapag tumawid ka dun sa ilog, pag bumalik ka uli, hindi na parehong ilog yung tinawiran mo. Parehong ilog ang pangalan, pero yung tubig na tinawiran mo kanina, umagos na. Yung tatawiran mo uli, ibang tubig na iyon. Kaya walang permanente sa buhay. Ang permanente lamang sa buhay ay yung pagbabago, sapagat araw-araw may nagbabago sa ating paligid. Kaya isipin po natin, kahit po sa ating katawan, araw-araw may nagbabago, no? Kaya po halimbawa, nung ako'y bata pa lamang, nung ako po'y pinanganak, maliit lang. Ngayon naman, medyo lumaki ng konti, no? Hindi man malaki ang pagbabago, pero kahit papano may pagbabago, no? Ngayon, no, tignan ninyo yung katawan ninyo. Nung araw, nung dati, ang kinis-kinis niyan. Pero ngayon, may pagbabago. Maaring mas lalong kuminis, o kaya naman, medyo gumagaspang na. Bakit? Kasi nagkakaedad po tayo. Habang tumatagal, nagbabago rin ang ating uri ng pag-iisip. Bakit? Sapagat nung dati, immature ka pa.
Ngayon, mas matured ka ng mag-isip kasi tignan po ninyo mga kapatid, nung dati, kapag ikaw ay bata pa lamang, nangangarap ka magandang bahay, nangangarap ka magara na higaan, nangangarap ka masarap na pagkain. Ngayong tumatanda ka na, nagbabago ang isipan mo. Bakit? Kasi nung dati, ang pangarap mo magara na bahay. Ngayon, ang pangarap mo na lang, masaya na tahanan. Kasi kahit anong gara ng bahay mo, kung puro naman problema sa iyong mga kamahal sa buhay, ang aabutan mo, araw-araw, parang impyerno ang buhay mo. Kaya kahit na magara ang bahay mo, subalit sa loob naman, puro sigalot, ayaw mo rin ng ganitong uri ng buhay. Nung dati, mga kapatid, ang ninanais mo, magara at komportable na higaan, yung pangmayaman na higaan. Pero ngayon, nagbabagong isip natin. Bakit? Kasi habang tumatanda ka, ang gusto mo na lang, mahimbing na pagtulog. Bakit? Kasi habang tumatanda ka, nagbabago. Yung po bang kung kailan mo gustong matulog, hindi ka makatulog. Kung kailan mo naman gustong gumising, tulog ka. Bakit? Kasi tumatanda na po tayo. Kaya ang gusto natin, hindi na yung magara na higaan, hindi na yung pangmayaman higaan. Ang gusto na lamang natin, yung makapagpahinga tayo ng maayos. Kaya nung dati, mga kapatid, ang gusto natin, yung pinakamasasarap na pagkain. Pero habang tumatanda ka, nagiging mapamili ka. Noon dati, ang gusto mo, araw-araw, lechon. Araw-araw ay yung pong mga masasarap na karne, araw-araw steak, araw-araw ay yung po bang yung masasarap na mga pagkain. Pero habang tumatanda ka, nagbabago ang isipan mo. Bakit? Kasi ngayon ang pinapangarap mo na lang yung masustansyang pagkain. Kasi kahit na gaano kasarap ang iyong pagkain, kung ito naman ay makasasama sa iyong kalusugan, papatayin ka rin ng pagkain na ito. Kaya nga po nagbabago ang bawat isa sa atin. Subalit mga kapatid, ano ang panawagan sa atin ng ating Panginoon? May pagbabago man sa ating paligid, pero sana ang hindi magbago sa atin ay yung ating pananampalataya na sa hirap at ginhawa, sa lusat ligaya na parang mag-asawa, tayo rin ay patuloy na nananampalataya sa ating Panginoon. Sapagat sa bandang huli, ang Diyos ang makapagdadala sa atin patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya nga po katulad ni Santa Agnes, nagdanas ng kamatayan sa pagiging martir. Hindi man tayo maging katulad ng kanyang naging kamatayan, hindi man tayo maging katulad ng naging kanyang buhay, subalit ang bawat nating paghihirap po pwede nating ialay bilang makabagong mga martir patungo sa ating Panginoon. Kaya nga kapag naghihirap po tayo mga kapatid, hindi ito nawawala ng saysay. Kaya kung kinahihirapan sa iyong buhay, ialay mo para sa ating Panginoon. Ialay mo rin para sa iyong kapwa na yung paghihirap mo, sana sa pagpapasan mo ng paghihirap na ito, maibsa naman ang paghihirap ng iba. Na sana sa pagpapasan mo ng iyong karamdaman na pinapasan mo ngayon, na pinagdurusahan mo ngayon, sana mailayo naman sa karamdaman ang iyong kapwa. Sa gayong paraan, hindi nawawala ng saysay yung dinaranas natin na pagiging martir sa araw-araw na buhay. Na sana yung paghihirap natin maging kaginhawahan naman para sa ating kapwa. Kaya nasa atin yung pag-aalay na ito, nasa atin yung paglapit natin sa ating Panginoon ng may ganap na pananampalataya. Kaya nga po katulad ng sinasabi sa mabuting balita na kung saan ang mga tao ay nagsisiksikan para hanapin ang ating Panginoon, para magkaroon ng kagalingan, sana pagdating ng panahon, matagpuan din tayo ng ating Panginoon na karapat-dapat na papasukin sa kanyang kaharian at hindi na tayo makikipagsiksikan sapagat ang mga pinipili, ang mga naging karapat-dapat sa buhay na ito ay may nakahanda na tahanan sa langit na tunay natin na patutunguhan. Kaya nga po mga kapatid, patuloy tayo magtiwala sa ating Panginoon at manalig tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon sapagat sa bandang huli, mas makikilala natin siya bilang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, si Yahweh El Shaddai, ang Diyos na makatutugon sa lahat ng ating pangangailangan, ang makapagdadala sa atin patungo sa buhay na walang walang hanggan. Magsitayo pong lahat.
Mga kapatid, ipinadala ng Ama ang kanyang anak upang pagalingin tayo. Manalig tayo na hihilumin niya ang ating buong pagkatao, katawan at kaluluwa. Manalangin tayo sa kanya sa pamagitan ng kanyang anak. Sa bawat panambitan, ang atin pong itutugon, Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga namumuno, naway may tapang na harapin at pasanin ang bigat at hamon ng palagi ang pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Sa mga taong nangangailangan ng tulong, na huwag nating isara ang ating puso, bagkus higit na maging aktibo tayong lahat na makibahagi sa gawain ni Kristo ng pagpapagaling at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway huwag silang mapagod at higit pa nila silang bigyan ng personal na atensyon at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang mga taong mayroong sakit na walang lunas at walang angkop na gamot, naway palakasin sila ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Sa mga pumanaw na, dalisayin nawa sila ng mapagpagaling na pag-ibig ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Diyos na mga buhay, tulungan mo kaming maipagpatuloy ang gawain ni Jesus na magbasbas at magpagaling upang tunay naming maipayag sa lahat na mabuting balita ang kanyang ebanghelyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay maging kalugod-lugod nawa, ngayong ang iyong martirna sa Santa Agnes ay ginugunita upang maging kasyesya sa iyo ang paghahain ito, katulad ng minahalaga mong pagdanak ng dugo ng banal na mahal mo, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyuri. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si Santa Agnes ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang lagarap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming lahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kay Sana Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kay Sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming manyasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tinayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanarabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala,
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Oratio Imperata kaugnay ng COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawan nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ng mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadiya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadiya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Panalangin mo kami. San Roque. Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Panalangin mo kami. San Pedro Apostol. Panalangin mo kami. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkakalob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na sa Santa Agnes sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kaugnay po ng ating mga pinagdarasal na mga intensyon sa ating banal na misa, lalo na yung mga may sakit sa ating pong paligid at sa mga kaibigan, kakilala na mayroong karamdaman, ay pagdasal din po natin na patuloy ang pagtatapos ng salot na ito nang sa gayon po ay makabalik na tayo sa ating normal na uri ng pagsamba sa ating pong Panginoon. At kalaki po dito, sama po natin sa ating panalangin yung napipinto na lipatan po ng mga pari dito po sa ating mga parokya, sa ating pong diocese ng Malolos. Nang sa gayon po, sa kabila ng pandemya, ay magpatuloy pa rin ng maayos ang paglilingkod na gagawin ng ating mga bagong pastol dito po sa ating pong parokya pagdating po ng ika-15 ng Pebrero. Sumayin niyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin at palakpakan natin ang ating Panginoon.